Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang aralin 2, komunikasyon sa social media, particular ang Facebook, isa sa pinakatanyag na social networking site sa buong mundo. Ano ang social media? Ang social media ay isang sistema ng online na pagkikipag-ugnayan sa pamamagitan nito. Ang mga tao ay tama, lumilikha, nagbabahagi, at nagpapalitan ng impormasyon at idea sa virtual na komunidad at iba't ibang network. Ito ay nakabatay sa teknolohiya ng Web 2.0 na nagbibigay daan para sa nilalamang ginagawa ng mga gumagamit mismo o user-generated content. Sa madaling salita, interactive ang social media. Maaari tayong mag-post, makipag-usap, mag-edit, at magbahagi ng anumang impormasyon online. Ang Facebook. Ang Facebook ay isang libreng social networking site kung saan pwedeng makipag-ugnayan, magbahagi ng larawan, video at mensahe, at makipag-komunikasyon sa mga tao sa buong mundo. Itinatag ito noong 2004 ni Mark Zuckerberg. Sino ang nagtatag nito? Tama, si Mark Zuckerberg, kasama ang kanyang mga kamag-aral. So ngayon, tatalakayin natin ang kasaysayan at paglago ng Facebook. Noong 2004, nagsimula sa Harvard University bilang social networking ng mga estudyante at lumawak sa iba pang universidad tulad ng Boston, schools at Ivy League. At noong 2005 naman, nagkaroon na rin para sa high school at ilang kolehiyo sa UK, Australia at New Zealand. At sa taong 2006, binuksan na sa lahat ng 13 or 13 pataas. Dito, nagsimulang maging masikat kaysa MySpace. So, masikat ang Facebook kaysa tinatawag na MySpace na application. At sa taong 2007, inilunsad ang Facebook platform. So, sa taong ito, naging posible ang mga app at games. Halimbawa, yung chess at GIFs. So, noong 2008, inilunsad naman ang Facebook Content, kung saan pwede nang gamitin ang Facebook account para mag-login sa ibang websites. At sa taong 2012, umabot sa 1 bilyon na aktibong gumagamit. At dahil dito, mabilis itong sumikat sa buong mundo at naging isang napakahalagang bahagi ng komunikasyon online. Ngayon naman, ating banggitin ang mga pangunahing tool at tampok ng Facebook. Una ay tinatawag na profile. Naglalaman ng informasyon, naglalaman ng personal na impormasyon. Maaaring mag-upload ng mga larawan. At pangalawa, pader o wall, o sa English, ito ay timeline. Dito nakikita ang post ng user at kaniyang mga kaibigan. Pwedeng mag-post ng mensahe, larawan, video, at pwede din link. At ang pangatlo ay ang notifications. Nagpapakita ng lahat ng interaction o activity ng iyong mga kaibigan o post. At pang-apat, ang events or mga kaganapan para makalikha o makapagsabi ng mga aktibidad at makapag-imbita ng kaibigan. At panglima
ito ang chat at video call. Real-time na makikipag-usap sa mga kaibigan. At pang-anim, ito ay reaction buttons. Meron itong gusto ko ito o like in English, mahal ko ito, love, nakakaaliw or haha, at pinahanga ako o sa English ito ay wow, pinasubo o sad, at ginagalit ako sa English ito ay angry. At pangpito ay mobile apps, nagpapadali sa paggamit ng Facebook sa cellphone at tablet. At pangwalo, pages at groups para sa negosyo, organisasyon, fan pages o komunidad. At ang pangsyam, yung Facebook Live. Pwedeng mag-live video para makita ng mga kaibigan o followers. Ngayon, may katanungan ako. Bakit sumikat ang Facebook? Tama, dahil ito ay madaling gamitin, pinagdurugtong ang tao at negosyo, maraming interactive features, nagkakaroon ng malawak na network ng developers. Tama, pwedeng gamitin bilang universal login sa iba't ibang website. Sa kabuuhan, ang Facebook ay hindi lamang simpleng website. Ito ay platform ng komunikasyon na patuloy na humuhubog sa pagkikipag-ugnay ng mga tao sa digital na mundo. Mahalaga na matutunan natin ang wastong paggamit nito upang maggamit ito sa positibong paraan.